So mga par, sa naging bakbakan nga po ng most feared boxer sa 140 pounds na si Subriel Matias kalaban sa Roberto Ramirez. Bumalik na mga idol ang kamandag ni Matias. Minaso lang naman ito si Ramirez sa bakbakan. 2 beses niya ito pinabagsak sa round 2 at ninockout niya kaagad ito sa parehong round gamit ang isang malutong na body shot. May impresibong kartada pa rin mga idol si Matias na 21 wins, 2 talo at lahat ng panalo nito nakuha niya sa knockout. At isa nga dito mga idol ang binawian ng buhay. Hinamon kaagad ni Matias ang nakatalo sa kanya na si Liam Paro sa rematch. Re-rest back daw siya mga idol. Pero kung meron daw opportunity na makalaban sa Devin Haney, handa daw siya ihatid si Boy Ilong sa ospital. Samantala sa naging impressive win naman po ni Wiljon Mindoro mga idol, kalaban si Lucas Diabro kung saan nakuha ng Pinoy ang panalo via brutal knockout sa round 3 na talagang nag-viral sa boxing world. Marami kaagad ng mga Pinoy fans mga idol ang nagsuggest na ipalaban daw si Mindoro sa hari ng super middleweight na si Canelo Alvarez. Wala sa magandang bakbakan to mga idol ang bakbakan ni Canelo at Mindoro. Siguradong basagan ng mukha to mga idol. Pero para sa atin mga boss, hindi pa ready si Mindoro sa ganitong challenge. Unang-una wala pang fanbase si Mindoro na pwedeng offer kay Canelo. Pangalawa, isang middleweight pa lamang ang Pinoy. Kaya walang tsansa talaga na mangyari ang laban. Belt up muna si Mindoro mga idol. Patuloy magpa-impress sa laban para makilala ang pangalan. Samantala dahil sa naging panalo ni Keisha Davis kontra kay Gustavo Limos, kung saan round 2 lang inabot ni Limos sa alaga ni Bob Arum, tampulan naman ng tukso mga idol ang dating 2 division champion na si Devin Haney dahil napagkumpara si Haney kay Keisha Davis. Sa mga hindi po kasi nakakaalam mga idol, nag-overweight po si Gustavo Limos na mahigit 6 pounds sa weigh-in nito kontra kay Keisha Davis. At sa naging laban ni Devin Haney kontra kay Ryan Garcia, nag-overweight lamang si Bagito ng 3 pounds sa laban, bagamat nakuha pa rin ni Keisha Davis ang panalo via knockout sa round 2 kontra sa fighter na halos 3 kilo ang bigat sa kanya. Pero pagdating naman daw kay Boy Ilong sa laban nito kay Ryan Garcia mga idol, ginawang alibay nito mga idol ang pag-overweight ng 3 pounds na Ryan Garcia dahil natalo siya sa laban. Sa katunayan pa nito mga idol, kinasuhan pa ni Haney sa Bagito dahil lumagpas ito sa timbang sa kanilang weigh-in. Kaya ayon sa mga boxing fans, nagpapakita lang daw na sobrang iyakin daw talaga si Haney Boy. Kumbaga mga idol, isa itong tunay na sore loser. Tinanggap niya ang pera na bayad sa kanya ni Ryan Garcia dahil sa pag-overweight nito ng 3 pounds. Pero nang natalo si Haney sa laban, biglang nagreklamo ito sa timbang ni Bagito. Ang panalo daw ni Keisha Davis mga idol kontra sa mabigat na si Gustavo Limos. Nagpapakita lang daw na hindi isang excuses ang pag-overweight ng kalaban para matalo. Nasa boxer daw yan mga idol at sa talent ng isang fighter kung paano i-handle ang ganitong bagay. At si Devin Haney daw mga idol, hindi nito kayang manalo dahil talagang lugi siya sa bakbakan kay Ryan Garcia. Kumbaga wala siya magawa mga boss. Sa rason natalo talagang estilo ni Haney sa galawan na meron si Bagito. Pero gayon pa man mabigat talaga sa loob ni Devin Haney na tanggapin ang pagkatalo nito kay Bagito. Akala niya kasi siya ang magaling sa kanila ni Bagito. Marami na itong natalo na malalaking pangalan sa boxing sports at naging undisputed champion na ito. Pero sinibak lamang siya ng fighter na wala sa kondisyon. At hindi lang basta sinibak, pinagapang talaga si Haney ng ilang beses at na-expose ang kahinaan nito sa boxing world. Kaya ganoon na lang talaga ka-defensive si Boy Ilong. Napanalo dapat siya sa laban kay Ryan Garcia kung hindi lang ito nag-overweight. Paraan lang ito para at least hindi magduda sa kanya ang mga boxing fans na talaga isa itong beatable na klaseng fighter.